Magandang araw, bayan ng Diyos. Muli na namang sumapit ang mga araw kung saan ay inaalala natin ang misteryo ng ating kaligtasan. Bilang mga tagapaete, mapalad tayo sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng natatanging sining ng pag-ukit. Kaya marapat lamang na ibalik natin ng buong-buo ang mga talentong ito alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ating pagnilay-nilayan ang mga paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng isang payapa at makabuluhang prosesyon, debosyon at panalangin. Narito po ang ilang paalala para sa masolemneng paggunita ng Semana Santa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang prosesyon ay isang tradisyon na nagpapahiwatig ng ating paglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay. Si Kristo Jesus ang ating pinuno. Kaya sa prosesyon, ating sinusundan ang kanyang bandera ng tagumpay. Walang iba kundi ang krus ng kaligtasan. Ang mga imahen ng mga banal ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at sila ang ating kaagapay sa pagsunod kay Jesus. Tumawag tayo sa Panginoon upang ipagkaloob niya ang mga biyaya sa ating mga pamilya at sa ating bansa. Magbangon ka, O Panginoon, at saklolohan mo kami. Yadya mo kami alang-alang sa iyong pangalan. Narinig namin, O Diyos, ang lahat ng isinalaysay ng aming mga ninuno. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Unang bahagi, ang mga apostoles, sinugo niya ang mga alagad buhat sa iba't ibang estado nang walang limitasyon ayon sa kanilang katatayuan sa lipunan o anumang kaalaman. Payak, bagamat wagas, ang nagawang paglilingkod ng mga alagad ay katangi-tanging tunay. Ang seryales. San Pedro Apostol. Simon Pedro, ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking iglesia. Tinaguri ang prinsipe ng mga apostol at unang santo papa ng simbahang katoliko. Isang mangingisda bago pa man hinirang ng ating Panginoon upang maging mamamalakaya ng tao. May hawak na susi kung ilarawan sapagkat sa kanya ay binigay ang karapatan sa langit at lupa. Sa tabi niya ay isang manok na sumisimbolo sa makaikatlong ulit na pagtatwa kay Jesus noong panahong ang Panginoon ay naghihirap. San Pedro Apostol. San Andres Apostol. Anak ni Jonas at kapatid ni Simon Pedro, mangingisda mula din sa Bethsaida, Galilee, at isa sa mga alagad ni Juan Bautista. Bago pa naging apostol ni Jesus, siya ay may hawak na banal na kasulatan kung ilalarawan. Siya ay tinuturing na patron ng mga mangingisda at pintakasi ng hindi magkaanak at ng matatandang binata o dalaga. San Andres Apostol. Santiago Apostol, ang matanda.
nakakatandang kapatid ni San Juan Evangelista, anak ni Zebedeo at Salome. Mga anak ng kulog ang tag-uri ni Jesus dahil sa kanilang kapusukan. Dati siyang alagad ni San Juan Bautista at isa sa mga apostol na naging saksi sa pagbuhay ni Jesus sa anak ni Jairo, sa pagbabagong anyo ni Jesus, at sa kanyang pagpapawis ng dugo sa halaman ng Getsemani. Siya ay nilalarawan na may dalang tungkod at apayan bilang pagpapatunay ng pagsunod sa utos ng Panginoon sa oras ng kanyang pangangaral. Mayroon siyang kalis na simbolo ng kanyang pagtanggap sa saron ni Kristo. Siya ay pintakasi ng mga may sakit na rheumatismo. Siya ang pintakasi ng buong Espanya at sa kasulukuyan ay patron ng ating bayan. Santiago Apostol ang matanda. San Felipe Apostol, mula sa bayan ng Betsaida, Galilea, disipulo ni San Juan Bautista bago pa man naging apostol ni Jesus. Siya ang apostol na nagtanong kay Jesus kung nasaan ang Ama. Sumagot si Jesus, "Malaon ng panahon na ako'y inyong nakakasama. Di yata't hindi pa ninyo nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Makikita sa imahen na may isang banal na kasulatan, simbolo ng kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos." San Felipe Apostol. San Bartolome Apostol. Siya ay anak ni Tolome. Kilala rin siya sa pangalang Nathaniel. Siya ang tinaguriang apostol sa pinakaprangka, sinilang sa Cana, Galilea, at matalik na kaibigan ni Apostol Felipe. Isa siya sa saksi na magpakita ang Panginoong Hesukristo sa dagat ng Galilea, matapos ang kanyang muling pagkabuhay. San Bartolome Apostol. Santo Tomas Apostol. Tomas, nangangahulugang kambal sa wikang Aramay. Matapos ang pagpapako kay Jesus sa krus, si Tomas ay napahiwalay sa ibang mga alagad, kung kaya't hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit noong nakita ang Panginoon, iniutos ni Jesus na ipaksok ang kanyang daliri sa mga sugat nito. Matapos iyon, siya ay naniwala at nagwikang, "Panginoon ko at Diyos ko." Santo Tomas Apostol. San Mateo Evangelista. Isinilang siya sa Galilea, anak ni Alfeo, tinatawag din siyang Levi, ang maniningil ng buwis noong panahon ng ating Panginoon. Siya ay sinasabing traidor at makasalanan, gayunpaman, noong siya ay tinawag ni Jesus, agad siyang tumalima at sumunod dito. Ito'y isinisimbolo ng isang tao-anghel sa kanyang larawan. San Mateo Evangelista. Santiago Apostol, bata. Siya ay anak ni Alfeo at kapatid ni Judas Tadeo, pinsang buo ng ating Panginoong Jesus. Siya ang unang obispo ng Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, ang kanyang tuhod ay halos katulad na ng kamelyo dahil sa walang tigil na pananalangin. Tulad ng ibang apostol, siya ay naghahawak ng tungkod at Biblia, simbolo ng kanyang pagpapahayag at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Santiago Apostol.
San Judas Tadeo, anak ni Alfeo at kapatid ni Santiagong Bata. Nagtataglay ang kanyang imahen ng larawan ni Jesus, sapagkat siya ay pinsang buo at kamukhang-kamukha ni Jesus. Siya ang kinikilalang pintakasi ng mga imposible o di mangyayari. San Judas Tadeo. San Simon Apostol. Ang apostol na nagmula sa Cana, Galilea. Kalimitan siyang tinatawag na Zelotes o Simong Makabayan dahil siya ay masugid na tagasunod sa batas ni Moises. Si Simon ay isang karpintero, kaya't makikita sa kanyang imahen ang lagari na tandari ng kanyang pagkamartir. San Simon Apostol. Ikalawang bahagi, ang mga paso at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo ay nagsisimula nang siya'y sumapit sa kanyang 30 taon dito sa mundo. Ang kanyang ministeryo ay binubuo ng kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang lupain upang ipangaral ang salita ng Diyos, ang kanyang mga himala at ang kanyang mga turo na nagbibigay aral sa ating mga puso't kaluluwa. Ang seryales. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at tinukso si Jesus sa pamamagitan ng pagkain, pisikal na kaligtasan at mga ari-arian. Napagtagumpayan ni Kristo ang tukso at iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang pagtukso kay Jesus sa disyerto. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Cana. Habang nasa isang kasalan sa Cana, Galilea, ay naroon si Jesus kasama ang mahal na ina at mga alagad. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay naubusan ng alak. Bagamat hindi pa panahon sa pagdulog ni Maria, ay ginawa ni Jesus ang unang himala. Ang tapayang ipinapuno ng tubig ay himalang naging pinakamalinamnam na alak. Ang paghihimala ni Jesus sa bayan ng Cana. Ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Dumaan si Jesus sa Samaria sa balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagat siya ay napagod sa paglalakbay. May isang Samaritanang dumating upang umigib sa balon. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Ang mga Hudyo at Samaritano ay hindi nakikitungo sa isa't isa sapagkat may alitan ng dalawang lahi. Pinakita ng eksenang ito ang pagiging tagapagdala ng kapayapaan ni Jesucristo. Ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng makasalanan.
Pinaunlakan ni Jesus ang paanyaya ng isang pariseo sa tahanan nito. Nang sila ay nasa hapagkainan, may isang babaeng kilala sa hindi magandang gawain ang tumangis sa paanan ni Jesus, dahilan sa pagpatak ng luha nito. Gamit ang kanyang mga buhok, ay pinunasan niya ang mga paa ni Jesus at binuhusan ito ng pabango. Dito sa tagpong ito, sinambit ng Panginoon ang isang parabola tungkol sa pagpapatawad. Ang sino mang magpatawad sa mas mabibigat na pagkakamali ay siya ring higit na may kakayahang magmahal. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng makasalanan. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Nagsalita pa si Pedro nang liliman sila ng isang nagniningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking bulag magmula sa kapanganakan nito. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito?" Sumagot si Jesus, "Pinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos." Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mga mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag at nagbalik ang nakakita na. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking bulag. Ang muling pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betania. Nang mabalitaan ni Jesus ang pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan, agad siyang nagtungo sa Betania. Dooy nakalibing si Lazaro na 4 na araw nang namatay. Pagdating sa libingan ay ipinaalis ang muling pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ng Betania. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Maria ng Betania. 6 na araw bago magpasko, si Jesus ay dumating sa Betania. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at lumalimuyak sa buong bahay ang pabango. Ang pagbubuhos ng pabango kay Jesus ni Maria ng Betania.
Ikatlong bahagi, mga paso ng pagkasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagdating ni Jerusalem, ganap na nagsimula ang kanyang paghihirap o pasyon upang may satakuparan ang kalooban ng Diyos Ama na maligtas sa sanlibutan. Ang anak ng tao ang kanyang siyang naghirap at nagbata ng mga kasarimlan at kasalanan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang mga sumasampalataya sa kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ang mga palapa ng palma at pumunta sa lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw: Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito. Gaya ng nasusulat, nang makarating sila sa burol kung saan tanaw ang Jerusalem, ay namangha sa ganda ang mga alagad. Inaasahan nila na gayon din ang reaksyon ng Panginoon. Ngunit nagulat sila nang makita na si Jesus ay nahahapis at lumuluha. Batid ni Jesus na ang lahat ng taong nagbubunying sumalubong sa kanya ay siya ring sisigaw at kukot siya sa kanya sa panahong siya ay naghihirap. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Sa tagpong ito, bagamat hindi matatagpuan sa Biblia, ay nakasaad sa libro ng awit at salaysay ng pasyong mahal. Ang mahal ni ina ay nagdadalamhati sapagkat batid nito ang nalalapit na paghihirap ni Kristo. Ngunit muli pinawi ni Jesus ang kanyang kalungkutan nang ipahayag niya ang pananatili hanggang dumating ang oras ng Ama. Ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang inang si Maria. Ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Dumulog si Jesus sa hapag kasama ang mga alagad. Dito niya isinaan ang patungkol sa pagkakanulo ng isa sa kanila. Isang pagtataksil na magiging hudyat na pagsimula ng paghihirap ni Kristo. Higit sa anupaman, sa tagpong ito, naganap ang unang misa nang itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia bilang pagpapahayag ng sakramental ng Misteryong Paschal, ang huling hapunan ni Jesus sa piling ng mga apostoles. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagtigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad. At matapos ito'y pinunasan ng tuwalya na nakatigkis sa kanya. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag at nagwika, "Dahil akong Panginoon at Guro ninyo ay naghugas sa inyo ng mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang ito'y tularan." Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olivo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang bukol ng bato. Saka lumuhod at nanalangin, "Ama," wika niya, "kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani.
Nalulus ang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Habang nananalangin, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang kanyang loob. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkatapos manalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang nalunusang Jesus matapos ang kanyang pananalangin. Ang pagkakanulo kay Jesus ni Judas Iscariote. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, pinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad na kasama niya, sinabi nila, Panginoon, mananaga na po kami. At tinagaan ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga nito. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag, hayaan ninyo sila. Hinipon niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Ang pagkakanulo ni Jesus, ni Judas kay Jesus. Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Sa pagtataksil ni Judas ay tuluyang ipagkanulo si Jesus. Sinabi ni Jesus, Ako ba'y tulisan at naparito kayo na may tabak at mga pamalo? Araw-araw natuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman. Pagkadakay, nilapitan siya ng mga kawal at dinakip. Ang pagdakip kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang pagharap kay Jesus kay Anas. Matapos dakpin, dinala agad si Jesus sa bahay ni Anas upang siyasatin. Si Anas ay iginagalang na saserdote ng bayan at isa sa mga nakakatanda noong panahong iyon. Agad niyang tinanong at kinutsya ang mga pamamaraan ni Jesus. Sa kagustuhan niyang mapabilis ang paghatol kay Jesus, iniutos niyang dalhin si Jesus sa kanyang manugang at punong saserdoteng si Caiphas. Ang paghaharap kay Jesus kay Anas. Nang iniharap si Jesus kay Caiphas at sa buong Sanhedrin at sa mga matatanda ng bayan, sapagkat ang Galilea ay nasa sakop ng Imperyong Roma, hindi nila maaaring hatulan ng kamatayan si Kristo. Habang naghahanap ng saksi na magsisinungaling laban kay Jesus, sinabi sa kanya ng pinakapunong saserdote, Iniuutos ko sa iyo, sabihin mo sa amin, sa ngalan ng Diyos na buhay, kung ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. Nang marinig ito ng pinakapunong saserdote, winasak niya ang sariling kasuotan at sinabi, ito ay kalapastangan ng Diyos at siya'y niluran, pinagsusuntukan at sinampal. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas at sa Sanhedrin.
Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Nang ipedala si Jesus kay Anas kay Caifás, dito ay pinirunod siya ng mga kawal ng isang panyong mabaho at marumi. Ang lahat ay sumampal at ang iba ay sumuntok sa kanyang buong katawan, kasabay ang pagsasabing, "Hindi ba't isa kang manghuhula? Bakit hindi mo mahulaan kung sino ang sumasampal sa iyo?" Hindi natapos ang tagpong ito hanggat hindi nagsawa ang mga kawal sa pagpapahirap kay Jesus. Ang pagpapahula kay Jesus ng mga kawal ng templo. Ang pagtatatuwa kay Jesus ni Simon Pedro. Samantala, si Pedro ay nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang babae at sinabing siya ay kasamahan ni Jesus. Tinanggi agad ito ni Pedro. Pagdakay sa sundan pa ito ng 2 beses. Siya namang pag-ilahok ng manok at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilahok ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Ang pagtatatuwa kay Jesus ni Simon Pedro. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes, Pilato. Ngunit wala itong makitang kasalanan na maaaring ipataw. Ipinadala siya ni Pilato kay Herodes upang siya'y litisin. Datapwat kahit anong tanong ni Herodes kay Jesus, ay ayaw niyang sagutin ito. Ikinagalit ito ni Herodes. Si Jesus ay patuloy na tinutya ng mga kawal. Sinuotan siya ng damit na puti at ibinalik kay Pilato. Ang damit na puti ay sumisimbolo sa paghamak sa kanya ni Herodes. Ang pagpapadamit kay Jesus ng puti ni Herodes. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Samantala, si Jesus ay nililibak at hinahampas ng mga nagtatanod sa kanya. Iginapos nila si Kristo sa isang haliging bato, hinampas ng walang awa na tagos hanggang sa buto, gamit ay latigo at kadenang may biwas ang ilang bahagi. Dito, muling natupad ang propesiya ni Propeta Isaías na ang Mesiyas ay magtatamo ng ibayong hirap sa kamay ng mga Hudyo. Ang pagpapahampas kay Jesus habang nakagapos sa haliging bato. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Matapos hampasin ang Panginoong Jesus sa haliging bato, halos nawalan siya ng malay tao at nadismaya o nawalan na ng pag-asa. Nagsisitangis ang mga anghel sa mga natamong paghihirap ng Panginoon, nakayuko at nagbabata ng lupit ng parusa. Halos hindi na makita ang laman sapagkat ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Ang pagkadismaya ni Jesus matapos ang pagpapahampas. Ang pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipo ng buong batalyon sa paligid nila. Inubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at pinutong sa kanya. Saka pinaghawak ng isang tambo.
sa kanyang kanang kamay. At pagtibak siyang niluluhuran at pinati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagluluhuran, kinuha nila ang tambo at siya'y hinampas sa ulo. Ang pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natabong paghihirap. Tunay na kahanga-hanga ang kababaang loob ni Jesus. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang dinaranas, ay buong kababaang loob niyang inunawa ang mga pagkakataon, alang-alang sa katuparan ng pangakong kaligtasan. Ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan, ang tanging nagpapatibay sa kanyang kalooban. Matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Ang pag-unawa ni Jesus sa mga natabong paghihirap. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Iniharap siya ni Pilato sa mga Pariseo upang makita nila ang kahabag-habag na anointed. Sinabi ni Pilato, Etse homo, nangangahulugang masdan ang tao. Tuwing sasapit ang pag-alala ng mga Hudyo sa pagpapalayang ginawa ni Yahweh sa ikasampung salot o Paskwa, ay nagpapalaya ang gobernador ng isang bilanggo ayon sa kanilang kautusan. Nang iharap si Jesus kasama si Barabas, tinanong ni Pilato ang mga tao, "Sino ang ating palalayain?" Sumagot ang mga tao, "Si Barabas, si Barabas." "At ano ang gagawin natin sa taong ito?" tanong ni Pilato. "Ipako sa krus, ipako sa krus," tugon nila. Ang pagpapatanaw ni Pilato kay Jesus. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Walang magawa si Pilato kundi pakinggan ang hiling ng mga Hudyo, kaya't naghugas siya ng kamay bilang tanda na siya ay malinis sa hatol na kanyang ibibigay. At dooy ibinigay ang hatol ng bayan, ang pagpapako kay Jesus sa krus, doon sa bundok ng Golgota. Ang paghatol kay Jesus ng parusang kamatayan sa krus. Ang pagpasan ni Jesus ng krus. Pinasan ni Jesus sa mabigat na krus kasabay ng pagkumpiya ng mga Hudyo. Jesus Nazareno, ang hari ng mga Hudyo. Kasabay ng paglibak ng mga tos sa Kristo. Bilang pagsunod sa atas ng Panginoon, ay buong giliw niyang niyakap ang kanyang krus. Ang krus na iyo'y mabigat na halos sa balikat ay sumusugat. May nagtutulak upang pilitang siya'y lumakad. May lumulura at umaalipusta sa harap ng galit ng mga taong bayan na nooy pinagaling niya. Ang pagpasan ni Jesus ng krus. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Dala ng hirap at sakit na dinaranas ni Jesus, muli siyang nadapa sa ikalawang pagkakataon. Sa bawat hakbang niya ay tila lalong bumibigat ang krus. Kaalinsabay pa ang pagkirot ng sugat sa buong katawan, dulot ng dinanas na paghampas dito. Ngunit tulad ng unang pagkakataon, ay muli siyang tumayo
at naglakad upang matupad ang nasusulat. Ang ikalawang pagkadapa ni Jesus. Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Sinusundan ng madaming tao si Jesus kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog at mga sinapupunang hindi nagdadalang tao at ang mga dibdib na hindi nagpapasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, kumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo na?" Ang pagkasalubong ni Jesus sa mga kababaihan ng Jerusalem. Ang ikatlong pagkadapa ni Jesus. Sa tindi ng bigat ng kanyang pinapasan, hindi na nakayanan ng bigat na yun at siya'y muling napasubasok sa ikatlong pagkakataon. Dahil sa matinding paghihirap, gutom at pagod, ay halos mawalan na siya ng malay. Subalit kailangang marating ang Kalbaryo upang magkaroon ng kaganapan ang pagtubos na iniatang ng Ama. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon at taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang ikatlong pagkadapa ni Jesus. Ang paghuhubad at pagpainom ng hapdo kay Jesus. Nang makarating na siya sa bundok ng Golgotha, halos matuyo na at tumikit sa kanyang damit ang mga sugat sa kanyang katawan dahil sa matinding sikat ng araw. Hinubaran siyang pilit na naging sanhi ng muling pananariwa at paghapdi ng kanyang mga sugat. Ayon sa kinauglian, ang mga makasalanan ay hinahatulan sa Golgotha at ay pinainom ng alak na may halong mira at apdo bilang palit sa pait ng kanilang budhi. Subalit ni katiting na hindi uminom si Jesus, tanda ng kanyang kalinisan. Ang paghuhubad at pag-inom ng apdo kay Jesus. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Nalalapit na ang katuparan ng pagsagip sa sanlibutan. Ilang sandali bago ang pagpapako sa ating Panginoon mula sa kataas-taasan sa langit, ay nagpakumbaba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Lumuha ang mga anghel sa hirap na dinanas ni Kristo, at ang lahat ay buong kababaang loob niyang tinanggap. Ang kanyang kababaan na marapat na huwaran nating mga Katoliko. Ang pagpapakumbaba ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Sa gitna ng paghihirap ay nagdalamhati si Jesus. Nabalot siya ng kapanglawan. Siya'y nasugatan dahil sa mga pagsalangsang. Si Jesus ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang ating kapayapaan ay nasa Kanya at ang Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ang pagdadalamhati ni Jesus sa Kalbaryo. Ang pagbabako kay Jesus sa krus. Nang sumapit ang ikasyam ng umaga, ibinako nila sa krus si Jesus. Hindi umabot sa butas ng krus ang kanyang kamay, kaya ang kanyang mga braso
ay hinatak at pilit na ipinarating sa butas na nakatakda sa krus. Matapos ay walang awang binaligtad ang krus upang baluktutin ang mga pako sa likurang panig nito. Ibinayubay ang katawang banal ng Diyos Anak na puno ng sugat at sa itaas na panig ng krus ay ang mga salitang Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Ang pagpapako kay Jesus sa krus. Si Jesus ang mapalad ng mga magnanakaw. Ang sabay ng paghihirap ni Jesus, may dalawang magnanakaw na kapwa nakapako din sa krus na katulad ni Kristo. Ang isa ay bagyan ng apya kay Jesus, habang ang isa ay dumudulog na alalahan siya sa panahon ng paghahari ng Diyos. Walang pasubaling sinabi ni Jesus dito. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Si Jesus at ang mapalad na magnanakaw. Ikaapat na bahagi, ang mga disipulo at tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaalinsabay ng pangangaral ni Jesus ng mabuting balita ay nanatili sa kanyang ang mga disipulo at tagasunod. Mga disipulong nagsakripisyo at naglaan ng kanilang makakaya at naging tapat sa Panginoon noong panahon ng ministeryo nito. Ang seryales. San Lazaro ng Betania. Si Lazaro, kapatid ni Marta at Maria, ay nagmula sa bayan ng Betania. Siya ang kaibigan ng ating Panginoon na may ilang araw ng pumanaw at dahilan sa pagtawag ni Marta sa Panginoon ay muli niya itong binuhay. Siya ay ginugunita sa huling linggo ng Kwaresma bago ay pagdiwang ang linggo ng Palaspas. San Lazaro ng Betania. Santa Marta ng Betania. Ang salitang Marta ay mula sa salitang Aramaico na nangangahulugang ng babaeng tagapamahala ng tahanan. Siya ay kapatid ni Lazaro at Maria. Nakausap siya kay Jesus na pagsabihang tumulong ang kanyang kapatid na si Maria sa paghahanda sa halip na ito'y maupo at makinig sa kanya. Siya ay kinikilalang patroman ng mga may bahay, labandera, matatandang dalaga, tagaluto, nutritionista, kasambahay o mayordoma. Santa Marta ng Betania. Santa Maria ng Betania. Kapatid ni Marta at Lazaro ng taga Betania. Si Maria ang babaeng tinutukoy sa Ebanghelyo kung saan si Marta ay abalang-abala. Samantalang si Maria ay naglaan ng kanyang oras at panahon sa pakikinig sa mga buting balita mula mismo sa mga labi ng Panginoong Yesus. Siya ay mayroong banga, simbolo ng sisigla ng pabangong kanyang nilaan para sa ating manunubos. Mayroon din siyang hawak na banal na kasulatan, simbolo ng kanyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Santa Maria ng Betania. Santa Maria Cleofe. Sa pagkakapako ng krus ni Jesus, nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina at mga kapatid na babae na asawa ni Cleopas na si Maria Cleofe. Isa si Maria Cleofe sa mapapalad na babaeng nakasaksi sapagkat ito ang dala niya nang dumalaw sila sa libingan ng Panginoon noong araw ng
Santa Maria Salome, asawa ni Zebedeo na taga Galilea. Si Salome ang ina ng dalawang apostol ng Panginoon na sina Santiago at San Juan Evangelista. Si Salome ang babae tinutukoy sa bagong tipan na humili kay Jesus na paupuin sa kanyang tabi ang dalawa niyang anak sa kaharian ng Diyos. Isa rin siya sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Dala niya ang insenso para sa banal na katawan ni Jesus. Santa Maria Salome. Santa Maria Jacobe. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Maria Magdalena, Maria Salome, at Maria ang ina ni Santiago na sinasabing si Maria Jacobe ay may dalang pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Sa kanyang imahen ay makikita ang isang panghagupit na itsurang walis tingting o kaya ay kadenang bakal na may tangkay na siyang ginamit sa ating Panginoon nung siya ay hagupitin sa haliging bato. Siya ay patrona ng may mga babaeng naglilingkod sa simbahan, gayon din ng mga nagpapanak o kumadrona. Santa Maria Jacobe. San Nicodemo. Si Nicodemo ay isa sa lihim na tagasunod ni Jesus. Sinasabing siya ay pariseo at membro ng Sinedrin. May dala siyang aloe at pira na tanda ng kanyang pagtulong sa pagbaba at paglilinis ng banal na katawan ng ating Panginoong Jesus. San Nicodemo. Santa Juana, asawa ni Cusa. Siya ay asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarka ng Galilea. Siya ang babaeng nagbili ng ari-arian upang itustos sa pangangailangan sa pangangaral ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, siya lamang ang tinukoy bilang may asawa at kabilang sa mataas na antas ng lipunan. Bagay na iniwan niya ang asawa sa antas ng lipunan upang sumunod kay Jesus. Batay sa bagong talaan ng mga banal, Santa Juana, asawa ni Cusa. Santa Veronica. Mula sa salitang Latin na vero o bira, na ang ibig sabihin ng panyo o piraso ng tela, at nika o icon na katumbas ng larawan. Ang babaeng nagpahid ng panyo sa banal na mukha ni Jesus. Pagkadinig ng ingay ng mga nagpaparusang mga kawal sa Panginoon, ay agad siyang lumabas ng bahay. Sa awat habag kay Jesus, ay kinuha niya ang sutlang birang upang ipahid sa naghalong dugo, pawis at laway sa banal na mukha ni Jesus. At doon sa panyo ay napapintal ang mahal na mukha ng tagapagligtas, kaya siya ay tinawag na Veronica, ang larawan sa panyo. Santa Veronica. Mga imahen na bumagtas sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesus. Ang seryales. Santa Maria Magdalena. Mula sa salitang Hebreo, Miriam na maaari nangangahulugan ng dagat ng saklap, pag-aalsa o hiniling na supling. Si Maria Magdalena ang tinutukoy sa banal na kasulatan sa masamang babae. Subalit siya ay nagbatik loob at sumunod sa Panginoon. Saksi sa pagtubos sa tanan at pagkabuhay ng Panginoon. Siya ang pinakasing o patrona ng mga kasalanang babae na nagbalik loob o nagbagong buhay.
at ng orden ng mga predikador at dominikano. Santa Maria Magdalena. San Juan ang pinakamamahal. Isang taga-Galilea na anak ni Zebedeo at Salome at kapatid ni Santiago matanda. Siya ang disipulong minamahal ni Jesus. Nanatili siya sa tabi ng mahal na birhen noong panahong naghihirap si Jesus. Simbolo niya ang isang agila, dahilan sa taas ng lipad ng kanyang diwa noong isinusulat niya ang salita ng Diyos. Noong siya'y dalhin sa Roma upang usigin, siya ay inilagay sa kumukulong langis, subalit himalang nabuhay. Ang pinakahuling namatay na apostol, dala ng kanyang katandaan. San Juan ang pinakamamahal. Inang nahahapis, hindi mailararawan ang sakit na dinanas ng mahal na birhen noong mga panahon ng pasyon ng kanyang mahal na anak. Siya ay napahiwalay sa karamihan kaya't ang hapis niya ay naragdagan nang siya ay mapalayo kay Jesus. Kaya't nang sila ay magtagpo, halos madurog ang kanyang malinis na puso sa hirap at bigat ng krus na dala ng Panginoon. Inang nahahapis. Narito! Ang pinahuhusahan at papatayin ng pangalan ni Jesus de Nazareno. Taga Galilea, iparilipat papako sa krus. Ito ang kalatahan ng mga pangyayari kong na si Poncio Pilato. Dahil sa kasalanang pagpapanggap na siya'y hari, hari ng mga Hudyo, bago'y ulunat palamara. Mapagsampalatay ang anak to ng Diyos, ay bantang umagaw sa Roma at Jerusalem, at lumupig sa ating hari, si Cesar. Bago'y siya'y anak ng taong hamak. Ito ang dapat panoorin ng kapwa ang palasan. Patayin! Patayin! Pangol sa krus, doon sa tuktok ng Kalbaryo. Siya'y paligtas sa dalawang magnanakaw, ang matanyag na siya'y hari ng dalawang palamara. Kaya't ang di gawin ay sulong, lakad at nang matubad ang lahat ng hatol. Di na kayo nahabagi sa nasusubaso dahil sa di makayanang paghihirap. Pater Juanem Super Ondem, o mga apostoles kong hinirang at minahal, na nasaan kayong dako, nasaan ang inyong sampalataya, ang inyong ganti at pagdamay. Bakit wala sa mga malalay sa aking kahirapan? Ay naku, ikaw naman kaya kahit naninindong ay makakayang magbata na di mo masisilayan ang mata. Yaring buktong mo anak na ngayon nagdurusa, inang sa akin ang sanggol, nagandukha at nagmamahal. Nasaan ka ngayon?
ay parang matulis na sundangan naglago sa kanyang puso. Kaya nag-isa naman sa sandata at kabagsika ng mga berdugong nagpaparusa. Sumagi siyang agad sa kapalang tao nang di magkamayaw ng ingay hanggang sa siya'y malapit sa kanyang sinisita at iniibig naman. Kapag taka na may tunghay ang kanyang si Jesus, yakap ng bire na tinayag ang bumabalong na luha. Ang walang kasing tinding kapigatian at ganito ang sinabi. Oh, anak kong sinisinta, liwayway at kapayapaan ng buhay. Nangina mong naririto at di ka pinabayaan. Kamatayan ko mapahit yung pagdurusan. Oh, anak ko, aping-api ka sa lahat ng bito'y natulan. Parang hindi sinangkot ng inang nagmamahal-mahal. Tulad ng ginawan nang walang awa sa'yo, oh, Dominic. Lalo pang ibig na akong magpasati ang krus at mamatay. Ikaw lamang, Jesus ko, ang maligtas, sumipayapa at mabuhay. Kung ikaw, bunso ko, ay mamatay, ay ano pa kaya ang halaga ng nangangulilang ina kung di ka makikita ng kanyang luwaghatang anak? Oh, masintahin ko, ina, patawad at di ko matutupad ang hinihingi mo. Na ako'y halinhan mong magpasan nitong malaki at mabigat na krus. Pagkat ito'y ako ko at kalooban ng aking Ama upang maligtas sa kapihan at pagkalipin ng lahat. Kaya umurong ka na, kalapating malinis sa daong ninuwe na iyong pinanggalingan. At masasalpang lubha ang sigaw ng aking pagdurusa, malayo at di pasukat matanaw ang baghari ng kapayapaan. Ang ibang mga luha o iniibig kong ina ay lalo pang nakakubabaw sa aking kahirapan. Tigit ng sakit na siya'y walang karapatang malinis sa kanyang anak ay umurong na siya. Ngunit lalong naragdagan ang kanyang matinding kapig at iyan na halos nawalat ang kanyang dibdib sa di makayanan nagpapagod. Multi genitus me
Ipsius animam Dolores Pertras St. Claudius, ang kaluluwa niya ay paglalampasan ng sundag na kasakitan. Dili, mga kapatid ng Kristiyano, kung gaano kalaking hirap at kamatayan ang pinuunan sa atin itong manunubos sa si Jesus at ng kanyang mahal na ina sa pagtubos at pagsakop sa ating mga kasalanan upang tayo mapagaling dito at sa kabilang buhay. Shalom. Nagitlahan at nasindak ang kanyang puso, kaya nagtibigla siyang dumungaw. Itangan niya itong mga kordero ng Diyos na madlang pinarusa ng mga galit na bertugo. May sumusuntok, may sumasabunot, may dudungol, may sumisikat, may nagtutulak at mura. Na ang kanyang mukhay punong-puno ng laway, alabong at tulog mula sigatang ng mga bulong na tinig. Sa walang awat na pag-ibig sa binarusang kordero, ay kumuha siya agad ng sampanyong malinis at sa tabi siya'y nalaog. Nilapitan niya'y tumalong kordero ng Diyos na lulus-lus matingnan. Na ang mga mata ay lumuluwag, ganito ang sinabi. Oh, Ginoong kabagaman na pinasasakitan. Anong iyong naging sana at napakalalo't lampas sa pag-ayaw sa iyo. Magdana ang hinatulan na papalain na dito ay dinan. Ngunit napakabigas sa lahat at parang kang hindi sinagot. Wala ka na bang inang nagmamahal na dapat tumamay? O mga ginawa nila'y nagbayad mo lang kay kong pagtawag. Piatus ete superum et autem in the mighty name of Dios. Masaklo sa nagaralita, ang ganti ko sa iyong bayan ay ang payapang kalawalatian ng Dawit. Kami ko sa lahat
ng babae sa sanlibutan, na may pusong mahabagin, at pinaglalakan ka ng aking larawan. Larawan parang payapat na saksi, na siyang wawasak sa puso ng umulila kong ina, na matatagpuan mo dito sa lansangan ng amargura. Ang sanlumbang sabi, ang taong malamawas na data. O Victoria, si Victoria, Cristo, dumulog. Sa mahirap ng babae, ang mahal ng pagkakas ng lubos na si Jesus, ay umulong na siya, lalo't ginagahasan ang paglakaming ng verdun ng pamparusin. Hindi na ating na Kristiyano, tulang bawa sa Diyos ng dugi at pagkawin. Huwag ka mangamba,
di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon. Upang lalo pong pamiyak, ikaw na nga at wala nang iba magpagtuturo sa amin. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang.